Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Lovely Catenza, Engineer Ivan Hamon, Gamara family, and Timano family, Elfren Alcover and family, Veronica Rivas and family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Raymond Agood, Michael Jake Navalio, Peñarroyo family, Jose and Manuela Viray, Josie Bulanadi and family, Margie and Mary Grace Balawag, Purbosidad family, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De la Cruz and Aquino family, Leonardo Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdy and Agi Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Lina Flor, Quezon and family, Arlene Asuncion, Clarence Nico Concepcion, Nicolas family, Padilla P. Abalateo family, Michelle Vargas, at Aceveda family. Gayon din ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Cosmundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Hasmin Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Thelma Vetirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalie Eusebio, Juvie Dano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norma Linds, Zosimo Alfonso, Wally Chavez, Aurora Agudo, Catherine Canlas, Maricar Jagyo, Ritzy De Leon, Judith Denise Cristuta, Hernan Galvan, Sonia Barroso, Herman Galvan, at Liza Ching, Chadi Beltran. Gayon din ang natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Juliet Yupanco, Agi and Ferdy Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga, Patricia Gismundo, Christian Salazar, Josephine Pascual, Belen Bodoraya, Rudelio Keith and Rodolfo Quizon, at Cristina Luna. Panalangin para sa mga kaluluwa ni Reynaldo Kaskasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr. and Sr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Manuel Lopez, Victor Lopez, Carlos Lopez, Angelito Estacio, Trinidad David, Socorro David, Eddie David, Butch Bacani, Alfredo Lim, Maria Marcelo, Remy Reyes, Solemnidad, Sovichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Valdesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelista, Eric, Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto,
Crisanto Santo, Digna Kalina, Jose Ferro, Rosito, Hermenegilda, Eleuterio, Merlinda, Teodoro, Ted, Carmelita, Florante, Julian, Elvira, Clemente, Clemente Jr., Ardeliza, Florem Bruce, Renmar Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Nanay Rebing, Ricardo, Jacobina, Jomar, Josefina, Jesus, Democrito, Ursulo, Cesar, Corrado, Cesario, Arcadia, Armando, Tirso, Bernadette, Edito, Isidro, April, Rose, Josenoli, Rufino, Virginia, Armel, Loida, Gian Pedrosa, Cristina, Jose Jr., Jose Sr., Norma, Rocardo, Benedicto, Hil Calina, Rhea Corsino, Wilfredo Berdon, Carl Michael Antonio, Garde, Carlos Sr., Lucila, Kyle Christian, Anthony, Erlinda, Carolina, Monsignor Maria Baltazar, Luisa, Esperanza, Ramon, Gloria, Conrado, Osi and Melcuades, Federico Jr., Armando, Rosalia, Ruben Cando, Richard Lim, at Rosario Caiton, Renato. Gayon din ang lahat ng kaluluwa na alay ng Verbosidad family. Lumuhod po ang lahat para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawan ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang mo kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ng mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.
Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, At siya'y naglihi ilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Ngayon magtipon, awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating nalalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piling sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin.
Tayo po ay nasa 30 linggo sa karaniwang panahon at ito po ay linggo para sa mga bilanggo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luwa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw gali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Nakaranas ang mga Israelita ng matinding paghihirap sa pagkakatapon nila sa Babylonia. Ngunit ayon sa propetang si Jeremias, ililigtas sila ng Panginoon at ihahatid sila pauwi sa kanilang talagang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasususuin, pati yaong malapit ng mga anak, sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan na nanalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa.
tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, anong ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Dahil nakibahagi si Jesus sa ating kahinaan nung siya'y naging tao, siya ngayon ang ating maawain at dakilang tagapamagitan sa harapan ng luklukan ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote ay pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at nanliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek."
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon at ating pong iniaalay ang linggong ito para sa lahat ng mga nasa bilangguan na nananalangin din na sila ay mabigyan ng panibagong pagkakataon para sa kanila pong buhay. Nung nakalipas na linggo, ang narinig natin na lumapit ang mga alagad ni Jesus sa kanya. Ang tanong ay sa kanila kung ano ang kanilang nais. Ang lumapit sila at ang sabi nila, nais po sana naming hilingin sa inyo na maupo kami sa kanan at sa kaliwa kapag ikaw ay naghahari na. At ito yung pinagmula ng kanilang pagtatalo ng mga alagad, hindi pagkakaunawaan dahil mayroong mga gustong mauna o manguna tungkol sa usapin ng posisyon, kung sino ang kanan, kung sino ang kaliwa. Kaya pinaalala ni Jesus na hindi dapat ganon ang umiral, lalo na sa mga maglilingkod. Kasi ganon na mag-isip ang sanlibutan, ang mundo, so hindi dapat ganon ang umiral sa mga taong gustong sumunod kay Kristo. Kaya nga kung sino man ang gustong maging dakila, dapat matutong maglingkod. Ngayon naman ay isang bulag ang nagnanais na humiling kay Jesus. At ang bulag na ito, ang
nagpapahayag din ng ating pananampalataya. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sabihin niyo nga po, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ano ba ang kailangan kahabagan sa iyo ng Diyos? O sakasakali lang po. Bakit ka lalapit kay Jesus? Bakit ka nagsusumikap? No? Sa sitwasyon mo, ano ang gusto mong gawin ni Jesus sa iyo? Alam mo ba talaga kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Sa ngayon, marahil sa mga nasalanta ng bagyo na mapanood natin sa TV, sa social media, ang iba't ibang lugar na talagang nabaon sa lupa, nabaon sa tubig dahil sa bagyong ito, marahil sila rin lahat ay nagsusumigaw na mahabag po kayo sa amin, Panginoon. Maawa po kayo sa amin. Kaya nga, itong linggong ito ay nawa magdulot po ito ng pag-asa sa mga tao na nangangailangan na makarinig nito. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, yung pangako na umawit kayo sa galak. Umawit kayo alang-alang kay Jacob. Ipagbunin niyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo sa Panginoon. Dahil matapos ang kanilang naranasang hirap o pagpapahirap ng iba't ibang bansa, ngayon ay ang sabi, sila ay ibabalik na muli sa kanilang sariling bayan. Kaya kailangan na silang maging masaya, kailangan nilang magsaya. Di ba? Napakasarap din na ipahatid sa mga nasalanta ng bagyo na maibabalik din lahat yan ng Diyos. Kung ano man ang nawala, kung ano man ang naging epekto nito, ibabalik nito ng Diyos sa atin. Pero katulad nga po ni Bartimeo, sana ang hilingin natin ay yung tayo po ay lubusang ding makakita. Makita natin ang sitwasyon. Yung gusto natin makita natin ang sitwasyon. Pero ang problema ay kung magbubulag-bulagan tayo sa mga nangyayari. Walang gamot sa mga nagtaong nagbubulag-bulagan kasi kahit anong effort ng kung sino mang manggagamot, yung literal na yung pag nabulag, hindi ka gagaling hanggat hindi ikaw mismo ang nakakakita o ang magnanais makakita. Kasi pinag-nilalayan ko po ito, sa tradisyon at kultura noon, kapag ang isang tao ay ipinanganak na bulag, ang kanilang pananaw, ibig sabihin, yung mga magulang niya may kasalanan. Kaya naipasa lang sa kanya yung kasalanan ng magulang. Kaya siya yung naghihirap. Meron din naman mga pagkakataon na hindi ka ipinanganak na bulag, nabulag ka dahil sa mga sitwasyon o mga ginagawa sa buhay. At kapag ang isang tao bulag, kaawa-awa ang kanyang kalagayan kasi wala na siyang ibang gagawin kundi ang mamalimos, manghingi, na makakain niya sa araw-araw. Aakayin lang siya kung hindi man ituturo sa kanya yung dadaanan, ilang bahay, ilang kanto, ano yung mga palatandaan, then iuupo siya sa isang kanto, sa gilid. Kaya nga, naraanan nila doon sa tabi ng daan. Hindi sa daan, nasa tabi ng daan. Kasi nga, dahil wala ka ng silbi, dyan ka lang. Ganun ang kalagayan ng isang bulag. Pero ito, nagkaroon ng nabuhayan itong si Bartimeo kasi narinig niya ang pangalan ni Jesus. Narinig niya na magdadaan ito doon sa, kung nasaan man siya. Kaya't kinuha niya na yung pagkakataon, nagsusumigaw siya para marinig ni Jesus ang kanyang ihilingin. At hindi siya nabigo. Hindi siya binigo ni Jesus. Kung paanong sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, sinasabi dito, siya mismo naranasan niya kung paano maging mahina. Kaya nauunawaan niya ang ating mga kahinaan. At handa siyang makiisa
sa atin. Ngayon, ano ang sitwasyon natin? Ano ang sitwasyon ninyo? Nakikita mo ba talaga o ayaw mo lang talagang imulat ang iyong mga mata sa nangyayari sa iyong paligid? Nangyayari sa iyong pamilya, nagkakawatak-watak, nasisira, nagre-rebelde ang mga anak. Pero bakit ayaw mong imulat ang iyong mga mata? Ngayon po, no, kapag matapos itong mga pangyayari, yung mga pagbaha, no, makita mo yung mga sitwasyon nila, tapos ngayong humupa na yung baha, nagsusulputan yung mga politician, pero bakit yung mga tao nagbubulag-bulagan pa rin? Parang ano na nangyari? Wala nangyari kasi hindi ko alam no kung ano ba, magandang bagay ba 'yon na nang dumating ang politician sa inyo, nakalimutan niyo kung paano kayo nagutom, nakalimutan niyo paano kayo mag-agaw buhay. Tapos nung dumating, in-entertain niyo pa, binigyan niyo pa ng special treatment itong mga politician na ito, mga lingkod bayan. Sila pa yung inasikaso, hindi sila ang nag-asikaso. At nagpa-picture pa. Ano ba talaga? Ayaw ba talaga natin tingnan yung sitwasyon? Ano nang gagawin? Kaya mahirap yung, gusto mo ba talagang maging maayos ang buhay mo o ayaw mo? Minsan may mga tao po no, na kapag nabulag o bulag, isa sa mga kapansanan po, no? Minsan may mga tao na kontento na doon na lang. Nasanay na ito na, okay na ako dito, okay na ako. Nasanay na siya ng ganun. Ayaw nang gumaling kasi nga nasanay na siya ay tinutulungan. Naiintindihan niyo po ba? Yung ayaw nang gumaling, ayaw nang maging maayos ang buhay kasi nasanay na ay may tumutulong naman, may nagbibigay naman. Isa yung mga kapansanan natin, ang tinatawag na comfort zone na natin yan. So, baka lang, no? Baka lang po, yung sitwasyon mo, hindi mo naman talaga pinoproblema. Baka ginusto mo na rin talaga yan. Kasi nasanay ka na rin na comfort, nasanay ka rin na inaalalayan, nasanay ka na rin na sinusubuan. So baka hindi mo talaga kailangan ng awa ng Diyos. Baka ikaw yung kailangan mo din. Maawa ka naman sa mga tao sa paligid mo. Tinutulungan ka pero kailangan din manggaling sa iyo na tulungan mo din ang iyong sarili. Kasi si Bartimeo, wala nang tumutulong, kailangan niyang tulungan. Kailangan niyang magsumikap. Kaya nga kahit may mga taong nagsasabi, tumahimik ka, hindi siya tumahimik kasi alam niya ito na yung kakapitan niya. Ito na yung makakatulong sa kanya. So tingnan niyo po, no? Baka kailangan mo kasi talagang tumayo na. Kumilos ka. No? Kailangan mo ng tulong, kumilos ka. Tulungan mo ang iyong sarili. Marami tayong pwede matutunan dito kay Bartimeo. Kaya nga nung tumayo, di ba, sabi, nung halika, tinatawag ka niya, anong ginawa? Inayos yung balabal. Tapos, lumuksong tumayo kay Jesus. Yun na. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Gusto ko po makakita. Okay. Bigyan kita ng pagkakataon. Panibagong pagkakataon. So, anong gusto niyong gawin ni Jesus sa iyo? Kung ayaw mo pa rin, sige, pa-emote-emote ka na lang dyan lagi. Walang mangyayari sa pa-emote-emote ninyo. Okay lang naman, umiyak ka. Pero pagkatapos niyan, kilos, bangon na. Tumindig ka na. Kasi habang may buhay, may pag-asa.
kumpleto ka pa. Kumpara sa iba, yung ibang may kapansanan, mas napapakinabangan pa kaysa ikaw na kumpleto ka naman, pero kulang ka lang sa tulak. No? Kulang ka lang sa push. Kulang ka lang sa pag-i-encourage. Pero unahin mo, i-encourage ang sarili mo. Ano nang sa ganon? Mangyayari ang inihiling at hihilingin natin sa Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at tabag sa mga makasalanan at mahihirap. Kaya ating ipagdasal na tayo rin tulad ni Bartimeo ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Ang ating itutugon, Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahang laganap sa buong daigdig, gabayan po ninyo si Papa Francisco, ang mga obispo, mga pari, at mga taong inilaan bilang makapangyarihang instrumento ng iyong mapagpalayang pag-ibig. Dalangin namin na kanilang laging tutulungan ang aming mga kapatid na nakabilanggo at matutuhan nilang tumulad sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa ating pamahalaan, naway maging mahabagin ito sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan at tumugon ito sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin namin gumawa sila ng mas mahusay na mga hakbang para sa kapakanan ng mga PDL. Pagpalain po ninyo ang mga autoridad mula sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, mga gobernador ng lalawigan, at ang kanilang mga itinalagang tauhan sa mga piitan upang sila ay laging maging mahabagin at maunawain sa pangangasiwa ng mga PDL. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga taong pinagkaitan ng kalayaan, ang mga parolado, ang mga pinagkalooban ng pardon o executive clemency, at mga nasasubok laya o probation, lalo na ang mga nakapiit o naparusahan ng walang pagkakasala sa batas at nagkamali lamang ang Estado. Ikaw man, Panginoon, ay inosente at isinakdal sa bisa ng kasinungalingan. Nabubuhay sila na may napakaraming mental, emosyonal at pisikal na suliranin. Naway ibuhos mo ang iyong awa upang aliwin sila at pukawin upang magbago ng kanilang buhay bilang kanilang paghahanda para makalaya. Nagdarasal kami para sa pagkakasundo sa kanilang mga pamilya at lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay loob sa iba't ibang dahilan, idinadalangin namin na mga kaluluwang ito, bigyan mo sila ng maawaing paghatol at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
kasama din ang mga kailingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga kaluluwa, at ganoon din para sa pagbangon ng lahat ng mga na salanta ng Bagyong Christine. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukom, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinapala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na pariligo sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't hinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Raquel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa sa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa
kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipatulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumunod Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling
Ang atin pong second collection ay para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. At sadyang may kapwang sariling dapat hainan ng pagsisilbi at namangha ligaya'y dadalisay pagsakapwa buhay mo ay alay bawat galing gamitin sa paglingap laging damhin kung may naghihirap at tandaan ganyan pagmamahalan unang-unang atas ng kabanalan. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap at tandaan ganyan pagmamahalan unang-unang atas ng kabanalan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay gaganapin ang pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birhen. Saking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya't lumbay, maging talang gabay. Maria, ina ko, ako rin alam mo, kay Kristong kuya ko, pagkain mo ako. Kay Kristong kuya ko, pagkain mo ako. Paanyaya. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-74 na taong anibersaryo ng Black Rosary Movement. Mamaya po pagkatapos ng ating ika-6 na gabi ng misa, tayo po ay magkakaroon ng prosesyon para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Triduum Mass naman para sa mga kaluluwa ay sa October 29, 30 at 31. Sa mga araw ng misa, magkakaroon ng pag-aalay ng mga kandila at maaari na po nating dalhin ang mga larawan ng mga yumaong mahal natin sa buhay. Sa darating na ika-31 ng Oktubre, araw ng Huwebes, tayo po ay magkakaroon ng Parade of Saints. Inaanyayahan po ang mga batang may edad 7 hanggang 12 na taong gulang na makibahagi sa gawaing ito. Sa mga nais makilahok,
maaari po lamang makipag-ugnayan kay Ate Jeline Delano ng Sambayanihan para sa iba pang detalye. Sa mga gustong mag-sponsor para sa mga bata tulad ng biskit, mamon at juice na siyang ipapamahagi naman sa mga kalye na dadaanan ng parada, maaari pong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Sa unang araw ng Nobyembre, tayo po ay magkakaroon ng Procession of Saints na kung saan lalahukan ito ng iba't ibang imahe ng mga santo. Pagkatapos din po ng ating banal na misa ay ang misa at mesa na inihanda ng PSSDM Caritas. Maraming salamat po. Available na rin po yung mga souls envelope at pakidala na lang po sa opisina yung mga nasulatan na envelope, yung mga pangalan po ng mga yumao nating mahal sa buhay at yan po ay aalayan natin ng panalangin sa loob ng buwan ng Nobyembre. Yung nandito po. So, pakidala nyo na po, no? O kung wala pa, pwede po kayong humingi ng mga souls envelope at pwede nyo rin pong ipamahagi sa mga kapitbahay po ninyo. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang magkawitan ng mga bansa, tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't